Watch niyo ako mga kaibigan dahil mag-uulam kami ng udong at magluluto ako ngayon ng udong. Ito yung unang step na gagawin natin mga kaibigan. Igigisa muna natin ang bawang at sibuyas. Pagkatapos natin maigisa ang bawang at sibuyas, aantayin natin mga kaibigan na maging golden brown na siya. At kapag maging golden brown na mga kaibigan ang ating sibuyas at ang ating bawang, atin namang ilalagay ang ating sardinas. Bali sardinas lamang mga kaibigan ang ating ihahalo sa ating lulutuin na udong. Hangu-hanguin muna natin mga kaibigan ang ating sardinas at kapag medyo tuyo-tuyo na siya kaibigan, lalagyan ko siya ng maraming tubig. Ito mga kaibigan, bubuhusan ko na siya ng tubig. Dadamihan ko mga kaibigan para matagal-tagal naming uulamin ang aking nilulutong udong mga kaibigan. At ito mga kaibigan, pagkatapos ko siyang lagyan ng tubig, tatakpan ko muna siya mga kaibigan at pakukuluin. At habang tinatakpan ko siya mga kaibigan, naisip ko mga kaibigan ang aking tanim na Chinese kangkong. Kaya pupunta ako doon sa aking taniman at kukunin ko ang aking Chinese kangkong dahil ihahalo ko siya kaibigan sa aking niluluto na udong. Ito mga kaibigan, kinukuha ko na ang aking Chinese kangkong. Medyo lumago na siya mga kaibigan, pero alam ko kapag kinuhaan ko na to, lalo siyang lalago. Kaya para hindi masayang at matitikman ko na ang aking tanim na Chinese kangkong mga kaibigan, kukuhaan ko na siya, haharbisin ko na siya at ihahalo ko siya sa aking nilulutong udong. Ito na nga mga kaibigan, malapit na akong matapos manguha ng aking Chinese kangkong. Medyo marami-rami rin mga kaibigan ang aking nakukuha. Kasyang-kasya talaga siya, pwedeng-pwede siya panghalo sa aking niluluto na udong. Ito mga kaibigan, papasok na ako sa loob at huhugasan ko na ang aking Chinese kangkong. Tipid-tipid muna ako kaibigan sa tubig dahil yung tubig namin mga kaibigan iniigib lamang sa balon. At malinis naman din yung kangkong natin mga kaibigan dahil umuulan kaya kunting hugas lang. At ito mga kaibigan, iisa-isahin ko siya paghugas. Tinitingnan ko rin ang mga dahon baka mayroong uod. Pero wala naman ding uod mga kaibigan. Kaya ipagpatuloy ko na ang aking paghuhugas ng aking Chinese kangkong upang maihahalo ko na siya sa aking nilulutong udong. At ito na nga mga kaibigan, patuloy ko pa rin hinuhugasan ang kangkong. At malapit na rin ako matapos mga kaibigan. Nasa inyo lamang mga kaibigan kung ilang beses niyo huhugasan ang inyong kangkong. Pero sa akin mga kaibigan, 3 beses ko lang siya huhugasan dahil malinis naman siya mga kaibigan. At ito na nga mga kaibigan, malapit na akong matapos maghugas. Sa unang hugas pa lang ito mga kaibigan at susundan ko pa ito ng paghugas. Kukuha na naman ako muli ng tubig mga kaibigan. Bali, tipid-tipid lang po tayo sa tubig. Dahil nga sa sinasabi ko kanina, iniigib lang namin sa balon yung tubig mga kaibigan. Dahil hindi pa kami nakapagpakabit ng gripo mga kaibigan. Dahil wala ring gripo dito mga kaibigan. At ito na nga mga kaibigan, bali pangatlong hugas na tayo. At pagkatapos natin ito mahugasan, putol-putulin na natin mga kaibigan. At ito na nga mga kaibigan, tapos na ako maghugas at malinis naman ang tubig. At ito na mga kaibigan, putol-putulin ko na siya. Kailangan natin siya liitin dahil masagwa naman tingnan kapag ilalagay natin siya ng buo. Kaya kailangan natin siyang putol-putulin upang hindi naman siya masagwa tingnan. At ito na nga mga kaibigan, patuloy ko siyang pinutol-putol ng maliliit. Ang fresh ng kangkong natin mga kaibigan at ang ganda ng dahon. Berdeng-berde talaga mga kaibigan. At ito, malapit na rin akong matapos mga kaibigan na putol-putulin ang kangkong. At pagkatapos nito mga kaibigan, ilalagay ko na siya sa aking nilulutong udong kapag kumukulo na siya mga kaibigan.
At hito na nga, malapit na nga akong matapos at hito na, tapos na nga talaga mga kaibigan. Ang ganda ng kangkong natin at hito na mga kaibigan. Kumulo na pala yung sardinas na nilalagyan ko ng tubig at ito ilalagay na natin ang ating udong mga kaibigan. Kung bit nyo rin kumain ng udong mga kaibigan, pa-heart naman. Ito mga kaibigan, ilalagay na natin ang ating udong. Isang balot na udong mga kaibigan. At 6 na piraso ang laman. Ilalagay ko na siya mga kaibigan. At ito na nga mga kaibigan. Kapit ko nang matapos ilagay lahat ng udong. At pagkatapos nito kaibigan, tatakpan muna natin siya hanggang maluto yung udong mga kaibigan. Antayin natin na lumambot at pagka lumambot na yung udong, bago natin ilagay ang ating Chinese kangkong. At ito na nga mga kaibigan, tapos na nga ako maglagay ng udong. Ito yung madalas naming inuulam noon mga kaibigan, noong bata pa kami dahil ito lamang ang hindi masisira dahil hindi nga uso noon kaibigan na mayroon kang ref dahil sa panahon namin noon nung maliit pa kami ay wala pang kuryente. Kaya madalas namin niluluto yung mga ganitong pagkain dahil hindi siya nangangailangan na ipasok ng ref. Kaya namimiss ko mga kaibigan na magluluto ng udong. Kaya nung nakakita ako nang pumunta kami sa grocery, talagang kumuha ako ng 1 pack ng udong upang makakain naman ako ulit ng madalas naming inahahain sa hapagkainan noon. At hito na nga mga kaibigan, natapos na nga natin. Ilagay ang ating udong at lalagyan naman natin siya ng asin. Tansyahin lang natin mga kaibigan, wag lamang damihan ang asin, baka aalat yung niluluto natin. Para pagkatabang, pwede naman natin siyang dagdagan. At ito na nga mga kaibigan, halo-haluin muna natin saglit ang ating udong upang hindi siya magdikit-dikit. At ito na nga, medyo lumapad na nga ang ating udong. Ilalagay na natin ang ating Chinese kangkong mga kaibigan. At hahaluin natin. At pagkatapos natin haluin mga kaibigan, antayin lamang natin siya na kumulo. At kapag kumulo na mga kaibigan, papatayin na natin ang ating nilulutong udong. Dahil luto na siya mga kaibigan at ready to eat na siya mga kaibigan. At hito na nga mga kaibigan, tapos na ako magluto. At salamat sa inyong panonood.